Ito ang Daang Katutubo, isa sa mga popular na kalsada dito sa Central Luzon na direktang magkokonekta sa mga probinsya ng Pangasinan at Zambales. Pakit ang kalsadang ito sa kabundukan, kaya naman matatanaw dito ang nakamamangha at nakakalulang mga tanawin. Sa taas ng isang dinarayong view deck, matatanaw ang ekta-ektaryang solar farm na tila bumalot na sa malawak na bahagi ng kabundukan. Kapansin-pansin dito ang pagdami ng mga puno at pagyabong ng mga pine trees na kung ikukumpara noong mga nakaraang taon ay parang kalbong kabundukan. Itong bahagi ng Pangasinan. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa probinsya ng Pangasinan kung saan makikita ang popular na kalsada dito sa Ilocos Region at sa Central Luzon. So makikita po natin dito sa ating likuran etong bulubundukin na sakop ng Pangasinan at sa kabila yung Zambales. Sa kabundukang ito dumadaan etong sikat na kalsada na kung tawagin ay Daang Kalikasan. Bagamat gawa na ang bahagi ng kalsada na nasa baba ng kabundukan, nananatili namang sarado ang Daang Kalikasan dahil nga sa puspusan pa rin ang konstruksyon sa ilang bahagi ng ginagawang proyekto. So mula dito ay pupuntahan po natin yung bayan ng Aguilar kung saan naman tayo aakyat papunta doon sa Daang Katutubo. Yan. Minsan nang dinagsa itong bagong kalsada at minsan na ring dumami ang mga mumunting negosyo na nasa gilid lang din ng daanan. Sa ngayong ilang taon ng sarado ang Daang Kalikasan ay mapapansing sarado na rin ang ilang mga kainan na sumabay sa kasikatan ng nasabing kalsada. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming biyahe ay napansin ko dito sa gilid lang ng daanan, malapit sa boundary ng Aguilar at mga Tarem, ang hilera ng mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng mangga. May nakabalot, nakabasket at kilo-kilong bagong pitas na mga mangga. Ang nakakagulat pa dito ay ang sobrang mura ng presyo kada kilo. Ito po yung binalot, ang isang kaing ito, 1.2. Pero ang retail namin, 3 kilo, 200. Yung hindi binalot, 60, 65, ganon. Ito, may 50 tayo, medium size, 50. Pero pag wholesale siya, 700 lang. Kasi mas mura pag wholesale. Yun, ganon din yun. 3 for 200 din. Tingnan nyo naman, yung mga mangga na binebenta dito. So sa amin, yung mga ganitong presyuhan ay yung mga reject na o patapon na ng mangga. Pero dito, bagong pitas. 3 kilo sa 200. Dahil nga sa malapit lang itong Aguilar dun sa mga Tarem, kaya inabot lamang po tayo ng may 10 minutes sa ating travel bago narating itong kalsada paakyat sa Daang Katutubo. Paakyat sa sitio na ating pupuntahan ay mapapansin ang aspaltado, sementado at baku-bakong parte ng daanan. Buti na lamang at naka-down loop all-terrain tires itong Hilux na gamit natin. So buti na lang at yung pick up yung ginamit natin papunta dito kasi kumpara dati nung una natin napuntahan etong bahaging ito ng Pangasinan, talaga namang smooth yung kalsada paakyat dito dahil nga sa bagong semento, yung mga rough road ay hindi ganun kalala. Pero ngayon makikita po natin o nakita po natin na kahit yung mga sementadong daanan dati ay sira-sira na at yung mga rough road ay medyo mahirap ng daanan, lalong-lalo na kung motor yung gagamitin natin. Siguro dahil sa mga heavy equipments na dumadaan paakyat dito, kasi nga dun sa unahan ginagawa pa yung ilang bahagi na itong kalsada, kaya siguro nasira yung mga daanan. Maliban sa palikulikong daanan paakyat dito, napansin din po natin etong mayayabong na punong kahoy. Nung mga
mga nakarang taon nung una nating inakyat itong daang Katutubo ay walang gaanong puno itong mga kabundukan. At kung makikita po natin sa ating drone shot ay parang nakakalbo itong tuktok na itong mga kabundukan. Pero ngayon, pansin po natin itong mga ganitong punong kahoy. Matataas na, mayayabong, at presko na yung tanawin dito. Yan, hindi na ganun kainit kumpara dati. First time na itong kasama natin na mapadpad dito sa bahaging ito ng Pangasinan, kaya naman nagulat siya sa mga tanawing natanaw natin kanina. First time niyang makakita ng mga ganitong klase ng bundok na merong ganitong daanan. Ito yung CR na diretsong view deck na. Akyat po tayo. Wow. Kalahin mo yun. CR sa baba, view deck sa taas. Hindi po ito yung view deck ng Mapita kasi andun pa sa taas na itong bundok yung pupuntahan nating view deck. Na curious lang ako kasi yan, sa taas na itong CR merong view deck. At makikita po natin dito etong kalsada na nadaanan na natin kanina. Di kalayuan mula sa pinagparkingan namin ay matatanaw na ang dinarayong view deck ng Mapita. Wala mang bagyo o umiiral na sama ng panahon ay ramdam namin dito ang malakas na ihip ng hangin. Isa sa mga rason kung bakit bibihira lang din ang nakakapagpalipad ng drone sa gawing ito ng daang Katutubo. So mula doon sa pinagparkingan ng ating sasakyan ay nasa mahigit 200 meters lang yung layo papunta dito sa view deck na itong Mapita. Grabe, tingnan nyo naman yung view dito. 360 degrees. Sa taas naabot sa megit 600 meters above sea level, matatanaw mula dito ang napakagandang formation ng kabundukan mula sa bandang Pangasinan hanggang sa parteng nasasakop na ng Zambales. Pagkarating pa lang namin sa mismong view deck ay agad na umagaw sa aming atensyon etong sobrang lawak na itinatayong solar farm. Akalain mong nagmistulang higanteng payong etong mga naglalaparang solar panels dahil nga sa lawak ng nasasakop nito at halos matabunan na ang ibabaw ng ilang kabundukan. Etong solar farm nga pala na makikita natin dito ay ito po yung Lawag Solar Power Project. Hindi po ito yung Lawag Ilocos Norte. Yung pangalan po nitong barangay ay Barangay Lawag, sakop ng Aguilar, Pangasinan, kaya Lawag Solar Project yung ipinangalan dito sa solar farm na to. At meron po itong Lawag Solar Project 1 at Solar Project 2. Ito po yung Project 2 at dun sa kabila yung Project 1. Tingnan pa natin kung merong mga iba pang solar farm na ilalagay din dito sa ibabaw na itong kabundukan. Sa lawak na abot sa halos 100 hektarya, kaya ng solar farm na ito na makapag-generate ng mahigit 159 megawatts na kuryente o 261 gigawatt hour na malinis na kuryente kada taon. Katumbas yan ng konsumo ng mahigit 100,000 kabahayan sa isang buong taon. Taong 2022 nang maumpisahang gawin ang unang bahagi ng solar power project. At hanggang ngayon, bagamat nagagamit na ang ilang bahagi ng proyekto, patuloy naman ang paglalagay ng mga karagdagang kagamitan at solar panels para maabot nito ang target na pinakakapasidad. Sa pamamagitan ng Aboitiz Renewables Incorporated, ang kuryenteng makukolekta sa solar farm na ito ay sadyang napakalaking tulong para sa numinipis na supply ng kuryente. Sa panahon kasi ngayon na halos walang ulan ay may mga hydroelectric power plant na rin ang pumapalya o hindi nakakapag-supply ng kuryente dahilan para maranasan natin ang kabi-kabilang brownout sa Luzon man, Visayas o sa Mindanao. Sa mga kabundukang matatanaw natin dito, ganitong lupa yung bumabalot. May halong bato at pulang lupa. Kaya karamihan sa mga damo o di kaya sa mga puno ay pahirapang tumubo dito. Tulad na lamang nito. Ayan. Kaya isa sa pinaka the best para ma-maximize yung purpose na itong bundok ay lagyan ng solar farm. Dito kasi sa bahaging ito ng Pangasinan, walang ganong hangin kaya hindi akma dito yung mga windmills, hindi rin akma dito yung
hydro power plant dahil nga sa walang ilog na may malakas na agos. Sa halip, ito yung pinaka the best, solar farm. Dahil nga sa, tingnan nyo naman, kahit na hindi ganun katirik yung araw, ramdam po natin yung sobrang init. O sasabihin nyo, malamang may initan ka kasi naka-jacket ka. Yun, hindi po ganun kakapal itong ating suot ngayon. At kahit na wala nito, talagang mainit. Isa sa mga dahilan kung bakit natawag na Daang Katutubo etong kalsadang to na nandito sa ibabaw ng bundok. Doon banda, matatagpuan natin yung iba't ibang mga katutubo na nandito sa Pangasinan. At sa pamamagitan netong kalsada ay mas napadali yung biyahe nila mula dito sa kabundukan, pababa dito sa kapatagan. Kaya pinangalanan na ring Daang Katutubo etong kalsada. Habang dito sa kabila, eto naman yung nag-uugnay o mag-uugnay, magkokonekta dito sa Pangasinan at Zambales. Kitang-kita po natin dito etong ibabaw ng bundok na sementado na yung kalsadang paakyat dito. Mamaya, akyatin po natin yan. Subukan natin kung kakayanin na makatawid dun sa Zambales sa pamamagitan ng 4 wheels. Araw ng Sabado, pero sobrang tahimik ngayon dito sa taas na itong Daang Katutubo. Tingnan nyo naman, walang gaanong tao maliban dun sa mga nakasabay nating siklista dun sa taas na itong view deck. Talaga namang nakakalula yung tanawin habang binabaybay natin itong daanan na nasa taas na itong kabundukan. Tingnan nyo oh. So hindi lang ako sure kung makakadiretso tayo kasi merong mga part na talaga namang balot pa ng lupa etong kalsada. So hindi siya ganun ka-safe kahit na naka 4 wheels tayo, baka dumulas kasi sa sobrang tarik na itong kalsada parang mga heavy equipments lang yung makakaakyat doon. Sa habang abot sa mahigit 24 kilometers ang kalsadang ito na kung tawagin ay Daang Katutubo ang magsisilbing isa sa direktang koneksyon mula dito sa Pangasinan patawid ng Zambales. Taong 2018 nang maumpisa ng paggawa sa nasabing kalsada at sa ngayon, bagamat nadadaanan ng malaking bahagi nito, mapapansin naman nating puspusan pa rin ang ginagawang clearing at pagsisemento sa natitirang bahagi ng proyekto. Tulad ng Daang Kalikasan, minsan na rin dinagsa ng mga motorista etong Daang Katutubo. Dahilan para pansamantalang isara at para mas malayong makadaan ang mga heavy equipments na ginagamit sa paggawa ng kalsada. Wala mang barikada at kapansin-pansin man ang ilang mga siklista. Hindi naman nire-rekomenda na puntahan na itong bagong kalsada. Maliban kasi sa delikado pang ilang parte ng daanan ay makakasabayan din dito ang mga naglalakihang truck at mga sasakyang halos sakupin na ang buong kalsada. So dito nga pala, makikita po natin ang tulay o etong pinakadulo ng kalsada na sa ngayon ay sementado na. Dito sa unahan, makikita po natin na rough road pa hanggang doon sa kabila na itong kabundukan na parte na ng Zambales. So dito, kikita po nating bagong semento pa lang yung daanan at hindi pa pinapadaanan para sa mga heavy equipments o sa mga sasakyan etong bagong semento dahil nga sa nasa curing period pa o pinapatigas pa yung semento. Kaya makikita po natin sa gilid na itong kalsada etong detour para sa mga
gumagawa dito sa kalsada na bababa dito sa bundok. Tulad na lamang nitong mga heavy equipments. Yan, na nakapwesto ngayon dito. Ilang taon na rin nating minomonitor etong ginagawang daanan. At bilang motorista, isa tayo sa mga pinakamakikinabang pag halimbawang natapos na etong kalsada. Tulad natin, ay excited na rin ang ilan nating kababayan, hindi lang para masilayan ang mga natatagong ganda ng mga probinsyang madadaanan, kundi dahil sa mapapaikli ng kalsadang ito ang travel time ng mga motoristang magpupunta sa magkabilang bahagi ng Pangasinan at Zambales. So dito sa kabila, dito sa mga kabundukang to, matatanaw po natin etong gilid na tingnan nyo naman yung mga punot, damo, nangamatay na dahil sa sobrang init. So yung kulay brown na yan, namatay na yung mga damo, tingnan nyo naman. At yung mga puno ay ganun din, natuyo na dahil nga sa walang gaanong ulan sa panahon ngayon.